Gumawa at mag-ipon ng maraming alaala. Yung masasaya. Yung masaya, ika nga ni Auntie Claire. Yung tipong mapapangiti ka na lang tuwing sumasagi sa iyong memorya. Maligayang komedya at hindi nakakaiyak na drama. Ganyan dapat. Dahil sa huli, sino at ano nga lang ba tayo kundi mga sisidlan ng larawan sa ating mga isipan. Sa ating mga huling sandali, kapag binalikan natin ang mga araw na kasama natin ang ating mga nanay, ito ba ay kaaya-ayang mga alaala o mga tagpo na hindi na dapat balikan pa? Sa bahagi naman ng mga nanay sa panig nila, ganoon din ba sa kanilang mga anak? Mga kapatid, sa takip silim ng kanilang mga buhay, mapapangiti na lang ba sila tuwing maiisip nila kanilang mga iniluwal sa mundong ito at pinalaki? Sa lahat ng kanilang sinikap na itaguyod, na isinakripisyo ang halos lahat. Happy memories of a life well lived and a job well done. Ganyan ang makikilala nating nanay sa ating kwento ngayong Lunes. Si Aling Tinay na halos magpakamatay para lang magkaanak na profesional na matagumpay sa buhay. Pero dahil sa tagumpay nito sa trabaho ay nawala na ito ng oras at panahon para sa kanyang ina. At dito ngayon papasok ang isang tanong. Paano kung nais mong ipadama sa iyong ina ang pasasalamat at pagmamahal? Pero literal na hindi ka na niya kilala. At wala na siyang maalaala kung sino rin siya, kung nasaan siya, at sino mga taong nakapaligid sa kanya. Mga kapatid, si Vincent Manrique po ang nagsulat ng tampok nating drama. Sa araw na ito, isang araw, makalipas po ang araw para sa mga nanay. Mga kapatid, dito po sa Sana Lord sa oras po na 10:04. Atin na pong simulan ang kwento na pinamagatang Ang Nanay Kong si Tinay.